Po natin ang ating banal na kasulatan sa aklat ng Marcos, Mark chapter 14. At ang talata pong ating babasahin ay mula po sa talatang 12, from verses number 12 to verse number 26. Mark chapter 14, from verses 12 to verse number 26. And let's all stand please, bilang atin pong pagpupugay, pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Andiyan na po ba kayo? Okay. Basahin po natin 12 to 26. Handa, basa. At ng unang araw ng mga tinapay na walang libadora, ng kanilang inihahain ang kordero ng Pasko, ay sinabi sa kaniya ng kanyang mga alagad, "Saan mo ibig kaming magsiparoon at ipaghanda ka upang makakain ng kordero ng Pasko?" At sinugo ang dalawa sa kanyang mga alagad at sa kanila'y sinabi, "Magsiparoon kayo sa bayan at dooy masasalubong ninyo ang isang lalaki na may isang bangang tubig, sundan niyo siya. At saan man siya pumasok ay sabihin ninyo sa puno ng sangbahayan, sinasabi ng guro, saan naroon ang aking tuluyan na makakanan ko ng kordero ng Pasko na kasalo ang aking mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na nagagayakan at handa na, at ipaghanda ninyo roon tayo." At nagsiyaon ang mga alagad at nagsipasok sa bayan at nasumpungan ng ayon sa sinabi niya sa kanila, at inihanda nila ang kordero ng Pasko. At nang gumabi na, ay naparoon siyang kasama ang 12. At samantalang sila'y nangakaupo na at nagsisikain, ay sinabi na Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang isa sa inyo na kasalo kong kumakain ay ipagkakanulo ko." Sila'y nagpasimulang nangamanglaw, at isa-isang nagsabi sa kaniya, "Ako baga?" At sinabi niya sa kanila, "Isa nga sa 12 yaong sumabay sa aking sumausaw sa pinggan, sapagkat papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya, datapwat sa aba ni yaong taong nagkakanulo sa anak ng tao, mabuti pa sa taong yaon ang hindi na siya ipinanganak." At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot siya ng tinapay, at ng kaniyang mapagpala ay kaniyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila, at sinabi, "Inyong kunin, ito ang aking katawan." At siya'y dumampot ng isang saro, at nang siya'y makapagpasalamat, ay ibinigay niya sa kanila, at dooy nagsiinom silang lahat. At sinabi niya sa kanila, "Ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, na hindi na ako iinom ng bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon, at inumin kong panibago sa kaharian ng Diyos." At pagkaawit nila ng isang himno, ay nagsiparoon sila sa bundok ng mga olibo. Tayo manalangin. Aming Panginoon, muli po kami ay nagpapasalamat sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sapagkat ito po ay hindi isang regular na gabi sa aming iglesia. Ito po ay isang espesyal na gabi, sapagkat muli ay amin pong aalalahanin ang banal na hapunan. At amin po, Panginoong, pinapasalamatan ka sa biyayang ito. At Ama, kami po ay mag-aaral ng inyong banal na salita. Inyo kaming pagpalain, O Diyos, sa aming pag-aaral. Tulungan mo po, O Diyos, na kami po'y tumanggap ng biyaya mula po sa pag-aaral na ito. At idinadalangin din po, O Diyos, tulungan mo po ang inyong tagapanguna. Sana nga po'y bibigyan mo po ng karunungan, ng kahusayan. At amin din pong hinihingi, Panginoon, ang inyo pong paglilinis sa aming mga kasalanan. O Diyos, ito po'y dalangin naming may pagpapasalamat, at hinihingi po ang lahat sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo po'y magsiupo. Well, katulad po ng ating binasa, ang ating pong binasa ay tungkol sa banal na hapunan ng ating Panginoon. At sa ganitong mga pagkakataon, ay ang ating nga pong pag-uusapan muli ay ang tungkol sa banal na hapunan ng ating Panginoon. Tayo po'y nagpapasalamat sa Diyos
na muli po ay ating maisasagawa ang banal na hapunan ito na masabi po natin ito po ngayon yung katapusan natin sa taong 2010. Ito po yung ating pang-anim na beses. At salamat po sa Panginoong Diyos na tayo po ay patuloy na nakagagawa ng banal na hapunan ito. At salamat po na sa ganitong pagkakataon, tayo po ay nagkakasama-sama mula sa ating mga misyon, ay nakakasama-sama po tayo rito sa ganitong pagkakataon at nagkakakumustahan tayo. So, salamat po sa ating Panginoong Diyos. Well, dito nga po sa ating binasa, mga kapatid, ay ang isa sa mga mensahe na ating binasa nga po ay tungkol sa banal na hapunan. No? At dito po mga kapatid ay mayroong ipinapahayag ang banal na hapunan. Ano po ba ang ipinapahayag ng banal na hapunan ng ating Panginoong Jesus? Alam po ninyo mga kapatid, kung ito'y ating babasahing mabuti at lilinawing mabuti, katulad nga po doon sa mga huling talata, ang sabi po dito ng ating talata sa verses 22 to verse 24, samantalang sila'y nagsisikain ay dumampot siya ng tinapay at ng kaniyang mapagpala ay kaniyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila at sinabi, inyong kainin, ito ang aking katawan. Sa 23, at siya'y dumampot ng isang saro at nang siya'y makapagpasalamat ay binigay sa kanila at doon nagsiinom silang lahat. At ang sabi po ng 24, ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami. Kung inyong titingnan ang mga talatang ito na atin pong binasa, meron pong ipinapahayag ang banal na hapunan sa atin. Una po ay ipinapahayag nito ang pag-ibig ng Diyos. Dito po, makikita natin, ipinapahayag po nito ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang iglesia. Sapagkat makikita po natin, doon po sa aklat ng Korinto, ay nadudoon po ang church na pinagtagubilina na ni Apostol Pablo. Kaya isa po sa revelation o isa sa messages ng Lord's Supper is about the love of God for His church and for His people. Pangalawa po, ipinapahayag po nito ang mensahe ng katubusan. Malinaw po na nakita po natin sa verse 22, 23, and 24 ang mensahe ng katubusan. Sa John 3:16, alam natin ang talata, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Verse number 17, for God sent not His Son into the world to condemn the world, but the world through Him might be saved. Kaya po, nandidiyan po yung revelation. It reveals about the redemption of God through the Lord Jesus Christ. At dito rin po sa ating binasa, mga kapatid, ang ipinahayag po rito, ito pong revelasyong ito, tungkol po sa pag-ibig ng ating Panginoon at tungkol sa kanyang katubusan, ito po ay nirepresent ng tinapay at ubas na simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus. Makikita po natin yan sa verses 22 and 23. Meron pong tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoong Jesus at wine o katas ng ubas na simbolo ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Now, ano po ba ang mga bagay sa katotohanan ito? Ano po ba yung itinuturo ng paghahandog ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo? Ng tinapay at ng ubas. Well, mga kapatid, alam po natin sa liwanag ng banal na kasulatan, noon pong inihandog ang ating Panginoong Jesus, nung inihandog ng Diyos Ama ang ating Panginoong Jesus, sangayon po sa Hebreo chapter 7, 23 to 27,
and 1 John chapter 1 verse 29, Jesus Christ is the ultimate sacrifice for the sin of the people. Ito po yung ipinapahayag ng banal na kasulatan. Ang ating Panginoong Hesukristo ang pinaka-ultimatum na sakripisyo ng Diyos para sa kasalanan nating mga tao. Ang sabi po doon sa verse 27, inihandog ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili minsan at magpakailanman. In the Old Testament time, maraming beses sila naghahandog. Pero nung dumating na ang ating Panginoong Hesus, ang sabi niya, ito'y kanyang inihandog minsan at magpakailanman. So yan po ang katotohanan sa sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. But how about His body? Alam po ninyo, sa banal na kasulatan, makikita rin po natin na sabi po, ibinigay ng Panginoong Hesus ang kanyang katawan. Doon sa 1 Peter chapter 2 verse 24, His body is the ultimate price for our sin. Ito po yung ultimatum na halaga para sa ating kasalanan, para sa katubusan ng ating kasalanan. No? Sabi po doon sa 1 Peter 2:24, siya ay nabitin doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating kasalanan. Isaiah chapter 53 verse 5, ang sabi po ron, yung kanyang mga latay, sa kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. How about His blood? Ang kanyang dugo. Ano po ang ating naunawa sa kanyang dugo? Ang sabi po ng Hebrews chapter 9 verse 22, the ultimate price for the remission of sin. Ang sabi ng talata, for without the shedding of blood, there is no remission, and that is for our sin. Mga minamahal sa Panginoong Diyos, tunay po na itong ating banal na hapunan, na every time na tayo po'y nagkakaroon nito, ay atin pong naipapaliwanag, atin pong naipapaalaala, na ito na po yung isang pagpapahayag ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa atin, sa kanyang iglesia, sa mga tao na kung saan ang kanyang katawan, ang gumanap ng kapahayagang ito upang tayo nga po ay matubos sa ating kasalanan. Kaya po ngayong gabi, ang siniselebrate po natin ay hindi isang simpleng bagay, kundi ang ating Panginoong Hesus at ang kanyang katubusang ginawa sa atin. At salamat po sa Panginoong Diyos sa katotohanan ito. Kung inyong bubuksan ang Hebreo, nais kong basahin natin ito sa chapter 9, 12 to 14, and then chapter 10, verse 29. Meron pong binabanggit dito ang talata. Chapter 9, Hebrews chapter 9, 12 to 14. Ang sabi po ng talata, at hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal na kinamtan ang walang hanggang katubusan. Dito po ang sabi, hindi sa dugo ng mga kambing at ng bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo ng ating Panginoong Hesus. Verse 13, sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka at ang abo ng dumalagang baka na ibinubudbod sa mga nadungisan ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman, ang sabi po ng verse 14, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kaniyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng inyong mga budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. So nadirito po, nung Old Testament, may mga inihahandog, pero ang sabi rito, gaano pa kaya ang dugo ng Panginoong Hesus? Alam po natin na wala pong hihigit
sa dugo ng Panginoong Hesus. Sa chapter 10, verse 29, ang sabi po ng